So, balik-balik tayo. Hinarap yung manual kasi medyo mahirap daw kabit yun sa Vios. SD card, wait. So, ito yung SD card. Okay. Unbox pa natin. Buksan na natin, wait. Pa tayo sunod na sunod. Kala mo naman. Nakita mo? Nang in-install yung kay Kulitog. So, activate lang muna natin to. Hindi pa pala naka-activate. So, para naka-ready na mamaya. Activate na natin to. Sinabay, kinakaharang. Kahit ako talaga nakahol ng kahol. Ngayon sinamanong. Diyos ko po, kala mo. Yes. Yes, Mama Pegs. So, sigog na yung lalagyan. Na-install naman kagad nila kahit wala nung ano eh. Hinahanap nila yung manual. Wala naman mga tinanggal. Gusto na yung setup. Pero antok na ako, so bukas ko na lang ibibidyo yan. Pero nakaset up na. Ito yung itsura niya, no? Ayan, no? Ayan kami. Hi guys. Hi guys, welcome back. Hi vlog, welcome back to my guys. Okay, so na-install lang napa-install lang natin. Napatint na rin. Medyo matagal na yung follow-up na video. Pero ito na nga, ito yung X5. Ayun yung box. Kausap ko ngayon yung seller. Kausap din na nila yung DD5. Pero pakita ko rin sa inyo yung app. Ganito kasi yung mangyayari dyan. Yan, wait lang. Okay, so bubuksan nyo yung app. Bago yun, pag nakakonect ganyan, yan. Itong sa X5 kaya parang mas okay yung ano, yung Z50. Pero anyway, yun. Pagka open nyo ng app, mag-stop recording yan. Yan, connecting lang siya. Stop recording. Ako, narinig nyo yun. Stop recording. Medyo nakakahilo yung palipat-lipat tayo pero yan na nga. So naka-stop recording siya ngayon pag nakakonect ka sa app. Ito yung difference nila pag sa Z50. Sa Z50 kasi kahit mag-enter device ka, yan no, nagre-record siya tuloy-tuloy. So yan, mapapansin nyo, naka-grayed out yung record button dahil nga naka-connect tayo sa app. So pag nag-disconnect tayo dyan, labas tayo. Oops, wait. Ayan, so ayan, nag-stop recording na, di ba? Anyway, going back, pag in-open natin yan, so mga basic function, ang issue ko ngayon is hindi siya nagko-connect. Well, ayaw mo munang mag-stop recording yan, wala tayo. Kasi hindi na, eto yan, kaya ako usap yung seller kasi nga hindi gumagana tong, baka dumalas, hindi gumagana to. Nagpalit na ako ng SIM card originally, Gomo yung nakalagay dyan. Tapos Globe, Smart. Ngayon Globe. Lahat yan may load pero hindi gumagana. So, ang mangyayari kasi, pagka-connect mo dyan, di ba? Dito ka sa device settings. Tapos camera settings. Scroll mo pababa. Ayan, no? Sa network access point. May nakita na rin ako, nag-check na ako sa site, pati doon sa groups. Ang lumalabas kasi yan, no? Insert SIM card. So, yan yung kina-coordinate nila ngayon sa DD5. So di nila sure kung paano, pero yan, automatic lumalabas SIM card not inserted. Pero originally yung Gomo yung nakalagay, yan. Yung Gomo nakalagay, may Gomo na nakaset pero hindi iba yung message. Hindi pa rin ako makakonect. Kasi yung mangyayari dapat pag naka 4G box ka, pag nasa labas ka, yan. So ibig sabihin kahit hindi ka nakakonect ngayon, kasi nakakonect ako Wi-Fi eh. Ito, wait lang. So yan, nakakonect ako ng Wi-Fi. Balik tayo dyan. So dapat ang mangyayari kahit hindi ka ako nakakonect, pag click natin ng remote monitoring and then real time, so dapat magko-connect yan at makikita natin. Pero hindi nga ganun yung nangyayari. So anyway, so iniintay ko pa rin yung fix nila. So for now wala pa rin, pero yan, working yan. Tapos bago tayo magpunta kung saan saan, wait lang, nag-message Hinard, ayun pala. Daw? Wait lang, sagutin ko muna. Okay, so going back, yan na nga. Balik tayo dito, explain ko na rin. Kasi may, tulad mo, naghahanap din ako dati ng mga kung anong ibig sabihin yan. So, blue meaning working. Meaning functioning siya like recording and all. So, pag nag-purple yan or violet, hindi ko pa naman nakita yun. Pero wag naman sana kasi ayun yun, hindi ka nagre-record or may tama yung SD card mo.
Tapos yung red meaning naka-parking mode ka. Red na blinking, ayun yung parking mode. Yun yung kadalasan. Tapos ito, may button dito. Pupunta tayo mamaya doon sa Z50, pero ito muna tayo sa X5 kasi ito yung tinatry natin ayusin. So pag pinindot mo doon, ito yung parang quick button for mute ng audio. Audio recording off. Tapos on mo lang uli. Audio recording on. And pag papatayin mo siya, press and hold mo lang for like 6-10 seconds. So mag-off siya, mamamatay ito. And then press mo lang uli, ganun, magbubukas siya uli. Okay, so ito naman ay yung 4G box. Naka-on to gumagana nga to dati tulad nga na nasabi ko. Yan, naka-blink yan. Well, hindi ko natatanggalin kasi nakasaksak naman yung SIM card. So dapat gagana yan. Pero yun nga, yun nga yung sinasabi ko. Hindi siya gumagana yung remote monitoring. So hindi ko pa mapapakita sa inyo. Well, papakita ko na lang. Glabo no? Hindi ko pa mapapakita sa inyo kung paano gumagana. Pero yan, kasi dapat hindi nga nagana So yun. Anyway, so yan remote, yan electric fence and all, ganyan yung settings. Pero since hindi pa tayo maka-remote monitor, tingin ko hindi gumagana yan. Anyway, so kung paano ka naman magta-transfer ng video, tulad mo, hinahanap ko rin yung dati. Ang mangyayari lang dyan, kailangan mo lang i-swipe ng onte. Yan, swipe mo ng onte. Sa X50 to, iba yung sa Z50. Yan, so tapos i-click mo tong download. Ayun, parang ganyan. So after nyan, i-complete mo lang. Oops, ay mali. Ito pala. Ay mali, sorry. Ito pala, mali, sorry. Kung ano nung press and hold pala. Ayun. So after nun, hindi mo na kailangan i-share. Balik ka lang dyan. Oops. And then, wait lang, may mga picture tayo sa So yan na yung na-record natin. So nakalagay naman dyan yung DD-Pi. Malinaw Oops, diba? So ganun lang mag-download. Well, pwede mo rin naman transfer sa SD card. Ay lang naman yung SD card nyan. So madali lang naman i-access. Pero kung kailangan mo lang ng quick review ng video, so yun yan. And ayun na nga. So babalik tayo dito. Etong capture na to, hindi ko pa talaga nagagamit yan ever since kasi walang laman Same as with yung emergency, and feeling ko yung emergency gagana yan pag naka-online yung pag naka-online yung 4G box mo. Which is naka-online naman yung 4G box natin pero hindi nga kasi nagko-connect. So balik tayo sa now and back. Back ulit natin yan. And then device settings ay yung makikita mo. So camera settings yan. Naka-on yan, naka 4G. Tapos startup sound, flip right. Ito hindi na natin gagamitin yan. Recording. Tapos ito naka 4K tayo syempre para solid yung quality. Kaya nga tayo bumili ng ng DD-Pi ng X5 dahil sa 4K quality. Pero 4K quality rin yung Z50 So anyway, so yan. Itong dito meron ka ditong toggle. So pag in-off mo to, mag-off rin yun doon. And then pag in-off mo naman yun doon, mag-on din dito. So vice versa, gumagana yan kahit up or yun doon sa button mismo. And then yung date and time, show speed, yan yung clip, sensitivity. So itong maganda to kasi pwede kang options para mag time lapse, normal record, and then sleep. Kaya tayo naka time lapse. Unang-una, mas maliit yung kinukuha niyang storage unlike pag naka normal recording ka. And then so yung video duration 24 hours, meaning after 24 hours na hindi mo tina-turn on yung sasakyan para hindi masira yung battery, or para mas magtagal naman yung battery mo, hindi na siya magtutuloy. So again, from blue, pag nagpark tayo, basta pag nagpark tayo, minsan kasi hindi ko alam kung paano talaga siya gumagana, pero minsan after 1 minute tsaka siya nagre-red. Pero pag start ko minsan, and then pagpatay ko automatic siya nagre-red. So di ko alam kung sa DD pa yun or kung paano gumagana, pero yun, basta pag naka park mode ka, automatic magre-red siya. Same as with Z50. So babalikan natin yun, pupunta na tayo din in a few pagkatapos nito. Tapos yan, pwede mo palitan yung yung dashcam name, pero yan gov na yan, may lalabas pa rin DD-Pi _gov, so yun yung lalabas. And then yung password, and then yung copy, yan. So pwede mo kopyahin yan papunta sa SD card kung kailangan mo sa computer or kung saan mo man balak i-transfer. And then yung storage management,
Ang storage management naman ng X5, yan, meron na siyang built-in 32 gig. Ayan, and then sinaksakan natin ng 128. Yung 128 ayun yung maximum. Di ko pa na-try kung pwede yung 256, pero kasi sa website nila and then kahit saan groups 128 lang yung nakalagay, so nag-stick ako sa 128. And then yung nakalagay nga natin is yung SanDisk na A2, yung SanDisk Extreme A2. Meron high endurance pero nag-stick ako sa A2 kasi dahil tawag dito, mas mabilis yung read write. Yan, so anong mangyayari after ng recording? After, tulad dito, pag napuno, yan, diba napansin nyo, hindi pa puno yun dito sa built-in storage, pero yung sa SD card is puno na. After mapuno nyan, ang mangyayari lang is ganito. Balik tayo dito, yan. So mag-overwrite lang siya. Yung previous na recording mapapatungan lang. Yan. So pwede kang bumalik nyan ng sobrang tagal. 22 ngayon 22 ngayon. So yan yung yung yellow ay meaning ay yung naka time lapse. So kung ano itsura ng time lapse, ganyan. So syempre walang dumadaan kasi madaling araw yan. So anyway, so yan, tapos recording 21. So yung 128 gig kaya pinilipas ko rin ng ilang araw kasi para makita nyo rin. So ayun, may nakikita nyo naman sa video, di ba? May mga dumadaan yan, umaga uli 21. So skip lang natin. Yung kung saan kami nagpunta noon, ayun, gumala ako 20 na ngayon. Balik pa tayo. So kung gaano katagal yung video, depende kasi kung nakapark ka lang naman, syempre mas mababalikan mo na mas marami. 19 pa nga nakapark lang tayo kasi hindi tayo nakaalis dyan kasi dahil may bazaar at nanganak si Mama Peggy. So 19. Kung nakapark mode ka lang mas matagal syempre, tapos yun nga mamamatay yung sasakyan mo or mamamatay yung recording. Ayan, 18. Tagal din. Back pa. Ano na to? Ayan babalikan Oops. So, yung 18, ito yung pinakauna kong wala, nagsasalita siya. Kasi ito yung parang pinaka-recording ko talaga. Oops. Oy, sino daw? May cool pals na. Anyway, so yan yun. Ganun paganahin yung app nila. So, basic interface while waiting. Oops. Ayun nga, so yan nga yung 4G box, ayun yung connection sa likod. Malinis yung pagkakagawa ni Kuya. Ang issue ko lang nagasgasan nyo to ng onte, bahagya. Medyo hassle pero pwede naman natin sigurong palitan yan, bilhin na tayo. Anyway, tapos ito yung main box, wala siyang screen. So pag isa-set up mo siya, sorry, di ko napakita. Full setup pa lang gawin natin para makita nyo. So kiklik nyo lang yung plus and then pupunta ka sa screenless dashcam. Yan, pagka-click mo nyan, tapos magko-connect na siya. So i-connect mo lang siya sa wifi. Yun na yun. Yung sa Z50 dito, pero pupuntahan natin yun. So ayan. Tapos isa lang yung kable niya, unlike sa Z50 dalawa. Tapos wala ka na ibang buttons. Yun na yun. And then yung sa rear cam, ayun, sa likod. Yung nakikita yung kulay green, ayun yung rear cam. So lipat tayo, ito kay Kulito, lipat tayo sa para makita nyo yung Z50. So ang tagal tumawag niya ate, nag-check pa sila kung paano gagawin. So anyway, lipat tayo sa kabila. Okay. So total, sinabi ko na rin, off natin to. Pakita ko sa inyo. Ang mangyayari from blue, dapat magre-red yan. Off natin si Gob. Press lang. Oops. Ito. So pag medyo matagal, after a minute, balikan natin pag nag-red na. Okay, so yan, nag-red. Hindi ko nakuhanin yung tunog. Nainom tayo, pero ayun, nag-red na siya. So ibig sabihin naka-park mode. And pag naka-park mode, so dyan na mag-i-start yung time-lapse. Okay? So again, lipat na tayo sa kabila. Okay, so medyo mainit. Ayan, wait lang. Okay, so dito tayo kay Gob, yung videos natin. So, papansin nyo, ito, walang ilaw kasi nga nakapatay siya for more than 24 hours. So pag binuksan natin yan, hindi ko alam kung naririnig nyo kumakawal si Manong, pero anyway, so start natin. So yan mangyayari. Okay.
Shit na ba? Napindot ko yung ano, stop. So anyway, yan na. So napansin nyo, naka-blue na siya instead of purple. Yung purple, di ko alam kung ba't nag-purple yun, pero anyway. So yan. Ito yung sinasabi ko, meron siyang screen. Okay, so yan, meron siyang screen. Tapos ano yung functions niya. Ito yung buttons, meron sa ilalim. Parang hindi masyado kita sa camera, pero may buttons yan. Ito yung pag sa back camera, yung sa pinakauna, nasa pinaka left side. So front, back, front, back. Tapos ito yung pangalawa, ito yung recording, alam ko. Ay, yung display pala yan. So yan, display. So technically pwede mo siyang gamitin kahit wala yung app. And then ito naman, yung mga recording paused. O yan, yun nga, sabi ko nga balik na tayo doon. Tuloy ka na, sige mag-record ka na ulit. Ayan, nagre-record na siya. And then ito naman yung pinaka nasa right side, para kung medyo naiilang ka dyan. Kasi, oops, sorry. Ayan, ganyan itsura niyan. Actually, pag nagdadrive, di mo naman siya mapapansin Pero syempre, depende siguro sa driver. Depende sa point of view mo, kung paano ka, ano. Pero yan, pagka ganyan, pwede mong patayin naman. So yan. Pwede mong patayin yung, hindi mo papatayin technically, pero papatayin mo lang yung screen kung nailang ka. Ayan, so parang may mata-bata lang siya na nagre-record pa rin. Yan. So yan yung sa Z50. Yan, wala siyang box and all, pero ito yung sa likod niya, ganun din. Ayan. So yung sa quality, testing natin syempre. And kung paano yun, wait, connect muna natin, sorry. Yan. So connect natin Wi-Fi. So since naka-on na siya, pag nakapatay pa lang ganun, pag wala kayong nakitang ilaw or naka-red, hindi siya lalabas dito. Yan. So naka-open na siya. Connect lang natin si DDPi Kulito. Kaya yung sinasabi ko. So kahit anong palit mo ng pangalan nung sa app, may DDPi pa rin. DDPi _ Okay. So after nyan, open mo tong app. Yan. Uy, sorry. Medyo malabo dito kasi medyo malabo. Ano yung pa din, dumadaan tong mga chicho na to. Chicho ba yan? Mga bibi niya Anyway, so yun. So going back. So tinuturuan tayo niya kung paano gumamit. Ganyan rin talaga sa simula. Medyo malabo, no? Madilim Madilim dito Ang tinitingnan nila. Okay, so going back, yan. Pag nag-record, saan yun? Hindi ko masyado makita, sorry. Wala rin tong laman yan dito. Capture, emergency, wala rin yan laman. Yan. Tapos, kung mapapansin nyo, ang huling recording niya, 22, ayan Itong difference niyan. So, habang nagre-record siya at nako-connect tayo, pansin nyo dito sa upper left, nagre-record pa rin. Try natin i-zoom pabalik. So uling recording niya is 20. So wala siya ng 21, meaning nakapatay siya, hindi siya nag-record from 20 ng. So napansin nyo, naka-blue na siya instead of naririnig ko yung boses ko. 20 ng ng 3:40 AM, yun yung pinakahuli niya. Tapos balikan natin, basta naka-park mode siya dyan di ba? Oops. 19. Anyway, check natin yung nakaraan na yun, yung bazaar. Ganyan din yung na-record dun kay di ba? Kay Gob. Back pa natin ng unti. Sige. Back. Ang tagal, 14 ba to? Kasi ito yung ito yung na-setup na-pa-install natin 14, alam ko yung nabura ko dun kay Gob kasi nga nagsa-setup tayo. 13 pala, 13. So ayan. Ayun yung pinakauna niya recording. Ayun, nagsa-setup sila. 'Di ba? Ayun sila setup nila. Okay, so much for that. And ayun yung back cam again. Makita nyo yung recording, ayun, nire-record nila likod. Kung anong nire-record nyo at review nyo nung panahon na yan ng 11-13, harap likod parehas yan. Okay? So paano nyo naman i-download? So same lang, scroll nyo lang ulit yung ganyan, and then i-press nyo lang ulit to. Ito, wait lang, ay nag-message sila. Okay, so ayan, tulad nga nasabi ko sa inyo,
naghintay tayo, update na lang daw nila tayo. Pero for now, technically hindi siya gumagana. Anyway, so ang difference nito is kailangan mong click yan. After mo click, punta ka dito sa baba. Yan, click mo yan download, tsaka siya magda-download. So ayun yung difference ng pag-transfer nitong Z50 versus X5 Pro. So after mo ma-download, nagda-download pa siya. Yan, download lang. Sige lang, download lang. So balikan ko kayo after mag-download. Okay, so yun na, patapos na. Di kasi tayo makaka-close kanina dahil nga di ko sure kung anong nangyayari. Malamang hindi matutuloy transfer kaya inantay lang natin. Anyway, so back tayo dyan. Bago ko pakita sa inyo yung recording, punta muna tayo sa app mismo. Yan, kung anong laman. So halos parehas na parehas. Syempre wala nung 4G na options. Yan, wala yung 4G na options. Meron ka ng speaker. Pag in-adjust mo yan, maririnig. Oh wait, maririnig niya yan. Oops, sorry. Ay, teka lang, hirap ng ano. Di ko maabot ng kamay ko. Wait. Tukuran natin. Ba't di natunog? Weird. Pero dapat may tunog yun. Pero check natin mamaya. So anyway, so yan. Volume control, yung ADAS, flip, tas recording. Same lang. Ito kasi, ayun, 4K resolution na yan. Yung Z40, kaya alam ko, kaya nagtumalon ako sa Z50 kasi di ko sure pero parang di pa yata yung 4K. Kung 4K yun, parang 1440 lang yata. Again, di ko sure. Pero yun yung pagkakatanda ko. Kung mali man, update nyo na lang dyan sa comment section. Anyway, so going back. So microphone recording, speed, ayan, camera sensitivity and all. Tapos meron kang time-lapse. Ayan, time-lapse. Parehas na parehas yung settings, parehas yung options. Ito, ginawa ko lang din 24 hours. Pero syempre, pwedeng 48. Tapos, yung vehicle protection, naka-middle lang din. And then, ito yung last one. Yung dashcam name. Ito yung sinasabi ko. Hindi lang kulitog yan. May DDPI underscore. And then, password, remote control pairing. Parang, okay. So, Bluetooth. And then storage management, so same lang din, parehas yan, makita nyo, format ko. So kaya hindi masyado kumakain kasi hindi masyado na drive nitong linggo si Kulitog. Nandito lang naman halos time-lapse. So ang kinain niya is nasa kalahati na. So kung 128, around 60 gig na to, diba? Ayun, so yun yung difference nun. Tapos tulad nga na nakita nyo sa chat, antay pa tayo ng update. So for now, hindi ko pa nagagamit. Ay, wait lang, balik na rin natin. So, sarap na ulit. Ayan, diba? Yung quality, yung quality mala, no? Sorry. Wait. Saan na yun? Okay, so hindi masyado mabigyan ng katarungan, pero maliwanag eh. Time-lapse way, no? Yun, maliwanag. Zoom. Maliwanag naman siya kahit gabi, diba? Ayun na nga. So kung kailangan niyo ng recording or kung kailangan niyo ng pang dashcam, feeling ko okay na yung Z40. Pero again, wala akong personal experience doon. Usually kasi Z40 okay na sa kanila. Depende kasi, pero kasi konti lang dadagdag mo, 1.5 mas magandang quality na. Parang ang pagkakaano doon, yung battery resistance parang mas mataas daw sa Z50, kaya well, syempre, mas bagong version Z40, Z50. Kaya nag Z50 na ako. Kasi, again, kung bibili ka nasa ng 11.11, 12.12 ngayon, paparating yung 12.12, siguro mag-sale na naman sila around 3.5 lang Kasi may nakita akong nagtanong sa group, parang sinasabi niya parang 4,000 plus. Sabi ko, antayin mo na lang yung sale. Kasi yung sale parang sa 3.5 lang, yung Z40 balak niyang bilhin. Pero anyway, yun nga, originally ang balak kong bilhin dito kay Kulitog sa Vios is yung Z40, and then sa Fortuner is Z50. Pero kasi
in-expect ko gumagana yung, well, higher quality nga naman, pero yung habol ko talaga is yung 4G box. Na pag bumili ka ng separate, around 10,000, pero pagka kinuha mo siya sa package, more or less nasa 5,000 lang siya. Pero hindi siya gumagana. So, hindi ko sure kung paano papaganahin. Nag-check na ako ng kung saan, kaya nga nag-reach out na ako sa seller. Pero ewan ko, balitaan ko kayo pagka binalikan nila ako kung ano man update. So for now yun lang. Yung quality again, okay yung quality kahit umaga, gabi, maliwanag naman. Pero syempre magdedepende pa rin yung sa tint nyo. Lalo na kung super dark, medyo mas magiging dark ng unti. Yung likod, yung quality ng likod okay din naman. Pero yun sa kay Gob, sa Fortuner, medyo mas dark ng unti kasi super dark yung tint. Okay, so yun lang, dito na muna natin tatapusin. Kung may tanong kayo, pero feeling ko nasagot na lahat ng mga tanong nyo. Kaya ako gumawa ng video na to kasi wala akong nakita, tulad mo, wala akong nakitang sagot. Mga ginagawa lang nila kung paano paganahin, pero yung sagot ng ganito, paano ganyan, paano ganito, ganyan, wala. So kaya gumawa tayo ng video na to. Anyway, so paulit-ulit tayo, dito na natin tatapusin. And kung may question kayo, again, comment nyo lang or message nyo ako. Bye-bye and babu. Okay, so yan, same pala, sorry, habol ko lang. So magiging red din yan. Actually hindi nga siya red, parang orange siya. Pero red siya after naka park mode na. Okay, bye bye.